Magandang araw! Narito na naman tayong muli para mag-aral ng ating asignaturang Mother Tongue. Ang module na ito ay kinapapalooban ng 3 aralin makikita sa ating most essential learning competencies. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pangalan sa pangungusap. Ikalawa, kategorya ng pangalan. At ikatlo, kasarian ng pangalan. Sa pagtatapos ng module na ito, inaasahang maipapamalas mo ang mga sumusunod. Nalalaman ang pangalan at nagagamit ito sa pangungusap. Nauuri ang mga pangalan sa kategorya at natutukoy ang kasarian ng pangalan. Magsimula tayo sa ating subukin. Alamin natin kung gaano na ang lawak ng iyong kaalaman sa nilalaman ng module na ito. Sagutin mo ang lahat ng item sa iyong papel. Simulan natin. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, ibigay ang ngalan ng nasa larawan. Ikalawa, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. A. Pangalan, B. Kategorya, C. Kasarian, D. Salita. Ikatlo, basahin ang grupo ng mga salita at tukuyin ang tamang kategorya ng pangalan. Kaibigan, doktor, kuya, guro, at nanay. A. Tao, B. Bagay, C. Hayop, D. Pook. Ika-4, si Mang Ben ay isang mekaniko. Ang mekaniko ay nasa kasariang blank. A. Di tiyak ang kasarian. B. Walang kasarian. C. Panlalaki. D. Pambabae. Ika-5, punan ng angkop na pangalan ang patlang upang mabuo ang pangusap. Mahaba ang buntot ng alagang blank ni Ana. A. Aso, B. Bahay, C. Pulis, D. Bayan. Ngayon ay magbalik-aral naman tayo. Basahin ang mga sumusunod na salita sa hanay A at itapat sa hanay B ang bilang ng pantig ng salita. Ang unang araling ating pag-uusapan ay ang pangalan sa pangungusap. Alam mo ba na ang mga salitang ginamit sa katatapos mong gawain sa balik-aral ay mga pangalan? Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa ng ngalan ng tao ay guro, kapitbahay, nanay. Halimbawa naman ng ngalan ng bagay ay telebisyon. Halimbawa naman ng ngalan ng hayop, halabaw. Ngalan ng puok o lugar, palaisdaan. Halimbawa naman ng ngalan ng pangyayari ay Pasko. Lahat iyan ay mga pangalan. Tandaan mo, ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Subukin natin kung naintindihan mo ang ating pinag-aralan. Sagutin natin ang unang gawain. Gawin mo ito sa iyong papel. Piliin ang wastong pangalan na tinutukoy sa larawan. Ito ba ay tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari? Isulat sa kahon ang iyong sagot.
Para sa ating ikalawang gawain, basahin mo, suriin, at isulat mo sa papel ang ginamit na pangalan sa bawat pangungusap. Una, tuwing umaga ay namamasyal kami sa tabing dagat. Ikalawa, ipinagdiwang ko ang aking kaarawan kahapon. Ikatlo, may alaga akong mabalahibong aso. Kaapat, bumili ako ng bagong libro. Ikalima, masipag at maalalahanin ang aking nanay. Sa katatapos na gawain ay nagbasa ka ng mga pangungusap na napapalooban ng mga pangalan. Ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa at kaisipan. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos ng wastong bantas. Halimbawa, ako ay bumili ng bulaklak at tuta sa palengke para ibigay kay nanay sa araw ng mga puso. Ipinapakita sa halimbawa ang mga pangalan na may salungguhit. Bulaklak, tuta, palengke, nanay, araw ng mga puso. Nakapaloob sila sa pangungusap bilang bahagi nito at upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Alam ko, kayang-kaya mo nang basahin ang mga pangungusap sa pagsasanay na ito. Punan ang patlang ng mga salitang pangalan upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin mo ang iyong sagot sa loob ng kahon. Para lalo kang malinawan sa konseptong ating pinag-aaralan na sinasabing ang pangalan ay matatagpuan sa bahagi ng pangungusap, narito ang isa pang gawain. Isagawa natin. Isulat sa patlang ang angkop na pangalan upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa panaklong. Narito na tayo sa bahaging tayahin. Isulat sa patlang ang salitang pangalan na inilalarawan sa bawat pangungusap. Maaring ito'y tumutukoy sa tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Una, siya ang gumagamot sa mga may sakit. Ikalawa, dito pumupunta ang mga tao para magdasal sa Diyos. Ikatlo, bagay na ginagamit para maging makulay ang iyong iginuguhit. Kaapat, ito ay hayop na nakakalipad at nangingitlog sa kanyang pugad. Ikalima, pagdiriwang kung saan may mga nakasabit na banderita sa mga daan at nagkakainan ang mga tao. Narito na tayo sa ating ikalawang aralin. Ang pag-uusapan naman natin dito ay tungkol sa kategorya ng pangalan. Dito sa araling ito ay iyong matututunan ang pangalan ayon sa kategorya. Ang kategorya ng pangalan ay nauuri sa ngalan ng tao, ngalan ng bagay, ngalan ng hayop, ngalan ng puok o lugar, at ngalan ng pangyayari. Napakadali lang ng gawain ito. Suriin mabuti ang mga ginamit na pangalan sa mga pangungusap.
Isulat sapat lang kung ang pangalang may salungguhit ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Gumamit naman tayo ng larawan para tukuyin ang kategorya ng pangalan kung ito ba ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Para lalo pang mapagtibay ang iyong pangunawa at kasanayan sa paksa, narito na tayo sa bahaging pagyamanin. Uriin ang mga sumusunod na ngalan. Isulat ang mga ito sa tamang hanay sa ibaba. Hanay para sa tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Isagawa natin. Itambal ang hanay A sa hanay B. Ang huli nating gawain para sa ikalawang aralin ay ang tayahin. Isulat ang T kung ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, B kung bagay, H kung hayop, L kung lugar, at P kung pangyayari. Ang ikatlong araling ating pag-usapan sa video na ito ay ang kasarian ng pangalan. Kung nagustuhan mo ang magawain natin sa naunang dalawang aralin tungkol sa pangalan, sigurado akong mas ikakatuwa mo ang iyong matututunan sa araling ito. Handa ka na ba? Ito'y tungkol naman sa kasarian ng pangalan. Ang kasarian ng pangalan ay binubuo ng panlalaki, pambabae, bitiyak at walang kasarian. Kapag sinabing panlalaki, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng lalaki. Halimbawa, si Lolo, ang pari sa simbahan, at si Tatay. Pambabae, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng babae. Halimbawa, si Ate. Ang madre, tiyak na babae. At si Nanay. Ang isa pang kasarian ng pangalan ay di tiyak. Hindi sigurado ang kasarian nito. Maaaring lalaki o babae. Halimbawa, sanggol, maaaring lalaki o babae. Pulis, may lalaking pulis at may babaeng pulis, kaya ito ay di tiyak. Ikatlo, kaibigan, maaaring lalaki o babae na kaibigan. Ang panguling kasarian ng pangalan ay walang kasarian. Ito'y ngalang tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, bag, bola, at tasa. Sa gawain ito, isulat ang mga sumusunod ayon sa kasarian ng pangalan. L kung panlalaki, B kung pambabae, D kung ditiyak. Tandaan mo kapag sinabing ditiyak, hindi sigurado ang kasarian nito. Maaring lalaki o babae. W kapag walang kasarian. Ang mga walang kasarian ay yung mga ngalang tumutukoy sa mga bagay na walang buhay.
Isulat ang mga sumusunod na pangalan sa loob ng mansanas ayon sa kasarian ng mga ito. Ang lalaki, pambabae, di tiyak, at walang kasarian. Panghuling gawain, lagyan ng markang X ang pangalan na naiiba sa grupo ng mga salita sa bawat bilang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam! Narito na tayo sa bahaging pagwawasto ng iyong mga kasagutan. Nagtitiwala ako na inobserba mo ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain bago ka pumunta sa bahaging ito. Iwasto mo ang iyong mga sagot gamit ang mga sumusunod na susi ng pagwawasto.